Sa kabila ng pag-ratify sa Paris Agreement, nananatili pa rin ang pagtangkilik ng China sa coal, isa sa mga fossil fuels na ugat ng problema sa paglala ng climate change. 3/4 ng kuryente sa China ay nakadepende pa rin sa coal at ayon sa mga eksperto, di hamak na mas malaki ang emisyon ng China kung ikukumpara sa United States. Maraming minahan ang muling binuksan ngayon kung saan mas tumataas rin ang sweldo ng mga minero by 50%. Ang pagsusunog ng fossil fuels gaya ng coal ay nakakadagdag sa greenhouse gases, dahilan upang mas maraming init ang matrap sa ating atmosfera. Samantala kung ang China patuloy ang pagdepende sa coal, ang Finland inaasahang magiging kauna-unahang bansa na tuluyang magbabawal sa paggamit nito. Iba't ibang bansa na ang nag-anunsyo ng kanilang plano sa pag-phase out ng coal, pero ang Finland pinaplano ang total ban sa coal-powered electricity by 2030. Maaring malinaw na ang pagsasakatuparan ng planong ito dahil mula pa noong 2011, bumababa na ang bilang ng coal plants at lumalawak na rin ang pagtangkilik nito sa renewables. Ayon sa mga eksperto, kung sakaling matuloy ang coal ban sa Finland, tiyak na magiging maganda itong ehemplo sa iba pang bansa. Balik naman tayo sa lagay ng ating panahon. Balikan po natin itong nilalaman ng inilabas na forecast ng Pag-asa. Ayon nga po dito, dalawang weather systems ang makakaapekto sa ating bansa para sa araw na ito. Kabilang po dito, itong northeast monsoon na makakaapekto sa northern Luzon at ganun din ang trough naman ng isang low pressure area na umaabot dito sa bahagi ng Mindanao. Ito pong trough, ibig sabihin po niyan, extended part po ito ng isang weather disturbance. Yung pong LPA nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, pero dahil yung mga kaulapan po nito na bahagi nitong trough ay makakaapekto po yan dito sa ilang bahagi ng ating bansa. Sa mga susunod na oras, mararanasan ng maulap na kalangitan na magdudulot ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at mga pulupulong pagkidlat pagkulog. Dito yan sa buong Mindanao, ganun din sa Eastern Visayas at pati na rin sa probinsya ng Palawan. Kaya doble ingat para sa mga residente ng nabanggit na lugar. Samantala, inaasahan naman po natin ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan na may kasama mga pulo-pulo at mahihinang pag-ulan. Dito naman yan sa probinsya ng Batanes at ganun din sa mga isla ng Calayan. At dito naman sa atin sa Metro Manila at ganun din sa natitirang bahagi pa ng ating bansa, inaasahan naman po natin ang generally fair weather condition. Ibig sabihin po niyan, bahagya hanggang sa maulap ang kalangitan, pero sa hapon o gabi, nandito pa rin ang chances ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat pagkulog. Tatandaan po natin kahit po mainit o maalinsangan ng panahon sa umaga o tanghali, posible pa rin pong magkaroon ng mga kaulapan sa latter part of the day, kaya maaring maranasan pa rin natin yung isolated thunderstorms na posibleng magpatuloy sa loob ng 1 hanggang 2 oras. Samantala, nakapaglista ka na ba ng mga taong bibigyan mo ng regalo? Naku, mag-umpisa ka na maglista at ganun din mamili ng mga pangregalo dahil 21 days na lang, Pasko na. Sabay-sabay natin yung sasalubungin dito lamang sa Panahon TV. Dito na po nagtatapos ang aming programa. Maraming salamat sa pagtutok. Live mula sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Nakasama niyo po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Magandang umaga po sa inyong lahat at mag-ingat po kayo.